75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time. 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolandia. Narito na ang mga balitang nakalap sa oras na ito para sa ating unang balita. Lalaki arestado sa bypass operation sa Caramoran, Catanduanes. May ulat si Jennifer Polinar. Libreng CLEFT surgery ipapagkaloob ng LGU Daraga. Pakinggan natin ang ulat mula kay Diana Mendez. Radyo Pilipinas Report. Magkakaloob ng libreng cleft lip at cleft palate surgery ang Operation Smile Philippines Incorporated, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Daraga para sa mga individual na may ganitong kondisyon sa Daraga Doctors Hospital mula November 8 hanggang November 10, 2025. Sinimula na ng LGU Daraga ang online registration para sa mga interesadong lumahok na ipinatutupad sa ilalim ng First Come First Serve policy para sa 60 benepisyaryo. Maaari ring personal na magtungo ang mga aplikante sa Daraga Communication Office na matatagpuan sa Daraga Municipal Hall upang magparehistro. Bukod sa libreng operasyon, parte din ng inisyatibo ang care services kabilang ang speech therapy, dental check-up at nutrition program. Kinakailangan ng mga aplikante na magpasa ng Barangay Certificate of Indigency at valid ID ng magulang para sa fair reimbursement. Pinaalalahanan din ng LGU Daraga ang mga interesadong lumahok ang specific service na i-avail at kasalukuyang kalagayan ng pasyente. Isasagawa ang final screening sa November 7 habang ang online registration na isasara bukas November 6, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Timbog ng pinagsanib na puwersa ng Catanduanes Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit at Caramoran Municipal Police Station ang isang lalaking sangkot sa illegal na droga matapos ikasa ng operatiba ang matagumpay na bypass operation dakong alas 10:24 ng umaga nitong Martes, Nobyembre 4. Ayon sa Caramoran Municipal Police Station, isinagawa ang operasyon sa mahigpit na koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 na nagresulta sa pagkakadakip sa sospek. Na-recover sa posisyon ng suspetsyado ang isang piraso ng maliit na heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance ng pinaghihinalaang shabu na tinatayang nagkakahalagang 5,440,000 pesos. Kabilang iba pang non-drug items. Samantala, nakadokumento ng maayos gamit ang body-worn camera at alternatibong recording device ang buong operasyon ng pag-aresto. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa sunod na balita, manunumpa na sa Lunes, Nobyembre 10 si Atty. John Chan bilang bagong kinatawan ng BICOL Party List sa mababang kapulungan ng Kongreso, kapalit ni dating Representative Saldico na nagbitiw kamakailan. Ayon sa AKB Party List, tubong rapu-rapu Albay si Atty. Chan at isang batikang abogado at tagapagtanggol ng kalikasan. Nagtapos siya ng law sa Ateneo de Manila University noong 2015 at kumuha ng Master of Law sa University of California, Berkeley noong 2017 na may espesyalisasyon sa renewable energy, environmental law at clean technology.
Bago ang kanyang pag-upo sa Kongreso, nagsilbi siya bilang consultant ng World Wildlife Fund, Philippines at senior partner ng Chandra Robles and Associates law firm. Kabilang din sa kanyang mga naging posisyon ng pagiging consultant ng Philippine National Oil Company, senior policy expert ng Penwood Corporation at regional legal counsel ng JCI Metro Manila. Ayon kay Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr., malaki ang tiwala ng partido sa kakayahan ni Atty. Chan. Malaking kontribusyon aniya si Atty. Jan Chan sa Bicol Party List, isang abogado, environmentalist at inspirasyon sa mga kabataang Bicolano bilang isa sa pinakabatang miyembro ng Kongreso. Bilang ikatlong nominado ng Bicol, nauupo sa Kamara, inaasang itutulak ni Atty. Jan Chan ang mga advokasiyang nakatuon sa kapakanan ng mga Bicolano, pangangalaga sa kalikasan, paggamit ng renewable energy at pagpapaunlad ng kabataan. Habang gulayan sa patubigan program ng NIA Bicol, patuloy na pinaigting 31 Irrigators Association NAKIISA. Pakinggan natin ang ulat mula kay Jennifer Polinar. Radyo Pilipinas, report. Alinsunod sa layunin ng pamahalaan na magkaroon ng sapat na supply ng pagkain at mapatatagang sektor ng agrikultura, matagumpay na naisakatuparan ng National Irrigation Administration o NIA Bicol sa pamamagitan ng Institutional Development Section ang gulayan sa patubigan program sa buong rehiyong Bicol. Total na 31 Irrigators Association mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ang aktibong nakiisa sa programa at ginamit ang idle space sa irrigation canal embankment para sa mas masaganang produksyon ng mga gulay. Ayon sa NIA Bicol, nagmula sa Department of Agriculture ang iba't ibang binhi na ipinamahagi sa mga samahan ng magsasaka. Ito'y bilang suporta ng DA at ng interagency sa pagpapahusay ng agrikultura at pagsulong sa seguridad ng pagkain sa mga komunidad. Kaugnay nito, ginawaran ng NIA Bicol ang mga top performing Irrigators Association na nagpakita ng mahusay na implementasyon ng programa. Kabilang sa binigyang pagkilala ng ahensya, ang Bula Farmers Irrigators Multipurpose Cooperative, Akilala Irrigators Association Incorporated, Tarum Labaw Patag Candato Farmers Irrigators Association Incorporated, Farmers Irrigators Association of Gibasan Incorporated, at ang Hibiga RIS Irrigators Association Incorporated. Patuloy na pinalalakas ng NIA Bicol ang pagtugon sa pangangailangan ng mga magsasaka sa buong rehiyon upang maitaguyod at mapanatili ang produksyon ng pagkain at pagsasakatuparan sa mithiin ng bansa ng isang ligtas at sustainabling supply para sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Polinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Din ng CBEM, ibinahagi ang mga preparasyon bago ang board exam sa CPA. Panoorin natin ang interview mula kay Dr. Dimson Rivero. Radyo Pilipinas, report. Aside from the usual support of the administration headed by our university president, Baby Boy Benjamin D. Nepres III, and the previous administration or the previous administrators also, and the commitment and dedication of our faculty members in the accountancy department, plus of course the determination of our new CPAs. Before the SIPALE board examination, we offered mass. So that's our secret weapon. We really lift everything to him and for his greater glory in heaven. And everything follows suit. Like ganun yung paghahanda aside from their review, and even students pa lang sila, we already trained them. Every examination, every major examination, it is being compared as if they're taking already the board examination. So it's actually a motivation for them. We even leave them lang sa classrooms na walang proctor. Babalikan na lang namin yan pag patapos na. Because we train them with all integrity. That's tatak BUNyo. So magbibigay kami sa kanila na okay, from 8 o'clock, so you'll be finished by after 3 hours. Babalik yung proctor doon, titingnan sila. Kung minsan umirit pa, na last 5 minutes pa, hindi pa kasi tapos yung iba. So that's how integrated yung core values nila of honesty. So yun isa sa mga trainings din namin sa kanila na every time they take major examinations po sa BS accountancy course nila, talagang they're treating it na
bawal magdayaan kasi hindi yun ina-allow during board examination. So doon pa lang, trained na sila. And they have comprehensive examinations every year. So they have to pass it. Pag hindi sila nakapass, they have to retake it until makapasa po sila. So very, very rigorous yung academic training namin sa kanila. Kaya pagdating ng board examination, sasabihin ng iba naming mga takers, mas mahirap pa po yung final exam namin sa auditing. Mas mahirap pa yung exam namin sa ganito. Kasi sanay na talaga sila sa rigorous process ng taking the examination. Radyo Pilipinas, report. At yan po ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, like at i-follow ang aming social media accounts at Radyo Pilipinas Albay. Pumpersang magbabalita, ito po si Alvaro Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas,